Igsoon, we must be intentional about everything. Igsoon, kinahanglan nga mahimot ang intentional sa tanang butang. How bad do you want Him? Noon sa jud kadako, kadako ang imong kagutom para sa iya. How bad do you need the Lord? Unsa kadako ang imong panginahanglanon sa Ginoo. Maybe you got it all together, but I don't. Siguro para sa imo igsoon ana nimo ang tanan pero para sa ako wala pa. Maybe you got it all together, but your neighbor don't. Siguro para sa imo igsoon natagbaw na ka pero ang imong silingan wala pa. Maybe you got it all together, but your family don't. Siguro para sa imo ana nimo tanan pero para sa imong pamilya wala nila igsoon. You see why we need Him? Makita ba nimo nganong gikinahanglan nato sa We must be intentional about our relationship with Him. Yung kinahanglan ta nga mahimong intentional sa atong pagpakigrelasyon sa iya. So when we come here, we must be intentional about worshiping Him. Mao nga sa ato ang pag-anhi diri. Importante kayo nga mahimot ang intentional sa atong pagdahig sa iya, sa atong pagsimba sa iya. Must understand, why do we need Him? Kinahanglan nato masabtan nga anong gikinahanglan nato sa Is it just for us? para rabani sa ato Just for me? Para rabani sa ako Are you the only one who needs Him? Ikaw ra ba'y nagkinahanglan sa iya What about our families? Noon sa atong pamilya di ay. What future are our children going to have without Jesus Christ? Noon sa ang kaugmaon sa atong mga anak, sa mga bata nato igsuon, kung wala si Ginoong Hesukristo. I'm not just talking about in earth. We're talking about eternal life, because at the end of this life, there's an eternal life, and we're either going to be one place or the other, igsoon. No dili lang diri sa kalibutan igsuon. Apan ang atong ginahisgutan mao ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay inig kamatay nato gikan niining kalibutan na duha ra gyud ang pwede natong kapadulngan. And we can't afford to continue to feed our Christian family, religion and tradition. We must give them Jesus. No dili mahimo igsuon nga ang atong ipakaon ra sa ato ang pamilya, relihiyon ug tradisyon. Kinahanglan nila si Hesukristo. Religion and traditions done nothing but destroy us. Tungod kay ang relihiyon ug tradisyon wala say laing nabuhat igsuon kundi kaguba lang sa atoa. Good messages, good preaching, good worship is not enough. No, ang maayo nga mensahe, ang maayo nga pagwali, ang nindot nga mga pagdayeg dili igo igsuon. And I don't care how much money you have. If you're rich, it's not enough, because you can't buy your way into heaven. No, wala ko'y labot kung unsa kadaghana ang imong kwarta, dato man ka dili nimo mapalit ang imong kaluwasan. We can't buy our way into a relationship with God. No, dili nato mapalit ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. So do you understand how desperate we are for His presence? Mao nga nasabtan ba nimo igsuon kung unsa ta ka desperado sa para sa iyang presensya. That's why the Word of God we're studying in James chapter 4, weep before the Lord, be broken before the Lord. Mao ang rason igsuon nga nagatuon ta sa Santiago 4 nga hilaka nato ang atong maghilakta atubangan diha sa Ginoo. Are you understanding, igsoon? Nasabtan ba nato igsuon? These are the end times. Mao ni ang katapusang kapanahunan. It's serious times. Seryoso na ni nga panahon. Because every one of us knows somebody who's going to hell. Tungod kay tagsa-tagsa nato igsuon. Naatay na ilan sa atong pamilya o sa ato mang silingan tingali nga kabaluta sigurado ta moadto sa impyerno. And I need His presence in me so that I can help rescue people out of hell. Ug gikinahanglan nako ang presensya sa Ginoo sa ako mismo aron nga makatabang ko sa mga tawo nga moadto og impyerno. Have you ever tried to talk to somebody about Jesus? Nakasulay na ba mo nga naamoy gihisgutan sa usa ka tawo nga mahitungod ni Jesus? You know how many people go to church and they never even tell anyone about Jesus? Never.
Kabalo ba mo nga daghan kaayong mga Kristohanon nga kanunay nga naa simbahan, siging gasimba, pero wala gyud niya gihisgutan sa iyang mga baba si Jesucristo sa iyang mga kaila. If Jesus is so great, why can't we tell people about how good He is? Di ba? Kung unsa ka maayo, kung nagtuo ta nga dako kayo si Jesucristo, gamhanan siya, nganong dili nato siya ipanabi sa ubang mga tawo? Have you ever tried to tell somebody about Jesus and they won't listen? Nakasulay na mo nga namoy gi-sharean mahitungod ni Oo. Jesus dahil dili sila maminaw? Okay? Because it's not words alone. Di ba? Nganong dili sila maminaw nato igsoon tungod kay dili igo ang pulong lang. It's not by our power, it's not by our might. There has to be the anointing of the Holy Spirit to destroy that yoke and bondage in them so they can see, so they can hear. Hallelujah. No igsoon dili pinagi sa tong kaugalingong pulong, dili pinagi sa tong kaugalingong kusog lang. Apan kinahanglan nga may gahom, kinahanglan ang dihog, ang presensya sa Ginoo aron nga madungog nila kung unsa ang mensahe likod sa pulong ato ang ginahatag sa ilaa. That anointing destroys every yoke and every bondage. The anointing of the Holy Ghost. Tungod kay kana ang dihog sa balaang espiritu nga mga magabuak, magabungkag sa tanang yugo. You understand? That's why we're desperate for Him. Nasabtan nato igsoon, mao ni ang rason nganong desperado ta para sa iyaa. When the glory of God starts coming into our midst, that's when people are going to start coming in, not to be with us, not to hear a message, not to worship, but because they want God, they want Him. Amen. No, kung magsugod na ang imaya sa Ginoo igsoon nga moabot diri sa ato nga mabitbit nato siya. Ang iyang himaya mao na ang panahon nga makita nato nga bisag wala tay giimbita, ang mga tawo manulod na lang sila diri, mulingkod diri, dili tungod nato, dili tungod sa mensahe, dili tungod sa nagwali, dili tungod sa pagdaig apan tungod sa iyaa mismo. I don't have all the answers. I don't know anything either. Tungod kay si Daddy Igsoon, wala niya ang tanang tubag. But Wala siya bisan usa nga nahibaw-an. But I know this. I know who to go to. I know who to get on my face before and ask for help. Apan kaila siya kung kinsa ang iyang duulan para pangayuan og tabang. Are you understanding? Sabta nimo? So that's why we must be in unity here. Mao ni ang rason nga nung kinahanglan nga magkahiusa ta. We can't have minds wandering around worrying about other things, not when we're here to worship Jesus. Dili pwede igsuon nga nata diri, dili na pwede nga nata diri din ang atong mga panghuna-huna nagkatibulaag ubisan asa kung asa nga kabalaka. No, kung nata diri para sa pagdaig kang Ginoong Jesucristo. You remember in James 4 it says we have divided interests. Kabantay mo sa Santiago 4 gingon dito nga naa tay nagkabahin-bahin nga mga interes. Di ba? Right? Sakto. Amen. Oo. Mao Jude. Kasabot mo. Amen. Okay. Okay. So, when I'm here and I'm worshiping, my mind wanders too. But you can bring it back. You have control to bring the mind back Amen. into the presence of the Lord. Relate si Daddy Igsoon sa ato tungod kay inig maglingkod sa diri day magdaig siya sa Ginoo. Makasulay pud siya nga ang iyang mga panghunahuna magkatibulaag manggawas na dito padulong pero naa kay gahom Igsoon para kuhaon balik ang imong panghunahuna then ibalik diha sa presensya sa Ginoo. We're going to learn together, Igsoon. Ug magkatuntang nga dungan Igsoon. You don't have to be like him. Hindi man nato, di ninyo kinahanglan nga pareha sa ako You be like you. Ikaw ragyod. But give him all of it. Pero kung imo Not man just a ganing little ihatag bit. sa Ginoo Igsoon, Are you willing ihatag to give tanan. him all? No, mas All of it. masinugtanon ka ba? All of you. Musugot ba ka Igsoon, yang imong ihatag sa Ginoo dili ka piranggot? That's kung what dili it takes. tanan nga nasa imo You give Jesus all of you, not a little bit. No, ihatag ka Are you Jesus willing? tanan. Masinugtanon ba ka Igsoon, musugot ka? Yeah, I know it's hard No, kabalo siya nga lisod. because we feel like we're not doing it. Kay mabati na to nga wala mang gyud nako na Not ginabuhat. feeling. We don't live by feeling. We live by faith, Igsoon. Amen. Apan Igsoon wala ta nagkinabuhi sa to mga pagbati, pinaagi sa ato ang pagtuo. So you have to be willing to give it all, to surrender it all to Him Amen. at any cost. No, bisag unsa pay pangayoon sa Ginoo Igsoon ba? Wala siya lain nga gipangayo sa ato Musugot ba ta? Masinugtanon ba ta nga mubuhi sa tanan diha tubangan sa iya Why are we few? No nganong gamay raman ta?
Because if you come here week after week, you're going to get a hard message. Nganong gamay ta, nganong nagkagamay ta tungod kay kada semana iniganihin nimo diri gahi gyud nga mensahe imong madunggan. If you don't like a hard message, you're not going to keep coming here. Ug di ka ganahan makadungog og mga wali nga gahi, sakit, no dili gyud ka magdugay, dili gyud ka magsigig balik-balik diri. And all I'm telling you is what the Bible says. No, ug ang tanan I'm nga showing iyang you what it says. ang tanan nga iyang ginatudlo, ginaingon sa atoa, gikan ra man pud sa Biblia. Kung unsa ray ginaingon sa Biblia. Jesus don't only want to be our Savior, He wants to be our Lord. That means He's Amo. Amen. Si Jesus igsoon, dili lang niya gusto nga mahimo natong manluluwas. Gusto pud niya nga mahimo nato siyang amo, agalo nato siya'y magbuot. We have a hard time of letting Him to be the Amo. No, para nato lisod nga himuon siyang amo. Diba? Tinuod. So we must be intentional. Whatever you want from God, whatever you need from God today, you must be intentional about obtaining it. Amen. Kinahanglan nga mahimo tang intentional igsuon tuyuon gyud nato unsay imong gustong pangayoon sa Ginoo, unsay imong gikinahanglan gikan sa Ginoo. Tuyuon gyud nimo na pagpangayo sa iya. Because nothing happens by accident. Tungod kay walay aksidente igsuon, walay mahitabo kung pinaagi lang sa aksidente. You understand? Nasabtan nato. Your part is to be intentional by faith. Walk by faith. Walk in the Spirit. You won't fulfill the lust of the flesh. Well, Dad, I don't know how to walk in the Spirit. Well, daughter, son, you can learn. Read your Bible. Amen. No, igsoon, ang parte mao ang paglakaw diha sa pagtuo. Ang pulong nag-ingon nga maglakaw ta diha sa espiritu aron nga dili nato matuman kung unsa ang tawag sa atong unod. Muingon ta, di ko kabaludad unsaon paglakaw sa espiritu. Apan nagsuon kung magbasa ta sa Bible, makat-on ta unsaon paglakaw. We walk one step at a time. No usa ka likang human sa usa na pod. Little baby steps. Di ba pareha sa usa ka puya. Ginagmay. It feels that way, don't it? Di ba? Usahay nga natong mabati no nga atong Okay. mga likang kay murag Just keep coming. gaginon. I know. Gagmay ra ba? Gagmay Hinay. kaayo. But Hinay just ang keep- ato ang Don't, just keep going. Pero ipadayon lang. Padayon sa imong paglakaw. Can you do that? Bahala ginagmay. Mabuhat ba na nimo? Oh, uh-oh. So we're going to talk about healing. So magisko ta mahitungod sa kaayuhan. Now, I've been talking about healing already, you just don't realize it. So gahiskot na siya og healing, kaayuhan, wala lang nato na realize. Because when I talk about healing, I'm not talking about that you're sick in your body. Tungod kay sa diha nga maghiskot siya og kaayuhan, wala lang ni siya naghiskot nga nagmasakito ng ato ang lawas. I'm not just talking about being sick, Dili lang ni para sa sakit nga panglawas. because biblical healing is not just the body. Tungod kay ang biblikal nga kaayuhan igsoon dili lang para sa lawas. To be born again No, ang pagkatao pag-usab, is healing from sickness of the spirit. kaayuhan na siya gikan sa balatian sa espiritu. There's sickness in the soul. No, naay mga balatian ang atong mga kalag. See, that's our problem, is sickness in the soul, man. No, mo na atong problema kasagaran. Ang atong kalag naay balatian. There's wounds. Na yung There's mga samad. wounds in the heart. And every one of us, every single one of us have wounds in our heart right now. Every Amen. one of us. No, ang matag usa nato nga naa diri igsoon. No, tanan nato nga naa diri. Naatay mga samad sa ato ang mga kasing-kasing. It's not that hard to find out what your wound is. No, dili lisod nga mahibaw-an kung unsang imong samad. All someone has to do is poke it. Unsa ray gikinahanglan naay motusdik ana. You got father wounds. Kung nakay samad sa imong papa, You had a bad father. Nakay- He didn't nurture you, didn't know how to love you. nakay ngilad nga amahan or gaha kanang nakay papa pero dili siya kabalo unsaon paghigugma sa imo or pagatiman. Got mother wounds, mother issues. Nakay samad sa gikan sa imong inahan, nakay mga isuk You sa hate usa ka you inahan. hate your mom, you hate your dad. Di ka ganahan sa imong mama, di ka ganahan tingali sa imong papa, That's a wound. samad na. It needs to be healed. Nga gikinahanglan nga ayuhon. That's healing. God wants to heal it. Kaayuhan na igsuon, gusto sa Ginoo nga ayuhon na. And I don't care if you're 70, 80 years old. If you haven't got that wound healed, it needs to be healed today. Wala ko'y labot kung pila imong edad, 70, 80 anyos, bata man ka or kanang idaran na, gikinahanglan nimo nga ayuhon kana, kinahanglan nga maayo na nga samad.
We have the wound of unforgiveness against somebody. No natay mga samad nga tungod kay dili ta mapinasayloon sa usa ka tawo or pipila ka mga tawo. Many of us here have been sexually abused No daghan nga naa as diri children, karon. but we're ashamed and we don't want to talk about it. Daghan nga But naa it's the diri truth. karon. Bata pa lang ka, bata pa lang tingali ka na namolestya ka or siguro naabuso ka sa sexual nga pamaagi. Unya maulaw ka nga hisgutan ni tungod kay gikaulaw nimo pero tinuod na. And it's caused a wound in the heart. Unya tungod kay Needs to nahitabo be na sa healed. imo nasama ang imong kasing-kasing ginahanglan na ayohon. And God is ready to heal that wound in us. Ug ang Ginoo andam siya nga ayohon kana nga samad sa ato ang kasing-kasing. So salvation is healing the whole man, mind, body, soul, and spirit. Busa ang kaluwasan igsuon, kaayuhan siya sa tibuok nga pagkatawo, ang kalag, ang lawas ug ang espiritu. So we're going to spend many months talking about healing in many different forms. Busa daghang mga bulan ang ato ang igahin para sa paghisgot sa kaayuhan sa lain-laing mga panagway, lain-laing porma nga kaayuhan. The first thing you have to understand is God wants to heal you. No, ang una nga butang nga kinahanglan nimong It's His masabtan will. nga kabubuton sa Ginoo nga ayohon ka. No matter what religion and tradition says, it's God's will to make you whole. Bisan pag unsay iingon sa relihiyon ug tradisyon, kabubuton sa Ginoo nga matibuok ka. So you first have to know what His will is. Go through many scriptures over these months. Busa kinahanglan kaayo nga masabtan nato una kung unsa ang kabubuton sa Ginoo ug daghan tang mga bersikulo nga agian sa mga mosunod pang mga bulan. And my word for you today is you must be intentional. If you want to get healed in your body, you must be intentional. You must go after it every day. You need healing of wounds, you must be intentional. Whatever you need finances, you must be intentional by faith in God. Amen. No bisan unsa pa man ang imong gikinahanglan igsoon, kaayuhan man na siya sa panglawas. Mo ni ang iyang pulong para sa imuha karon. Kinahanglan nga imo jung tuyuon, imo intentional jud ka nga imo jud ni siyang tinguhaon kada adlaw. Nagkinahanglan kag kaayuhan sa imong lawas, intentional ka nga maninguha sa kaayuhan sa lawas. Nagkinahanglan kag salapi, intentional ka nga mangayo sa Ginoo ug salapi. Intentional means dili tapulan. Oh. Intentional buot pasabot igsoon nga dili ka manapol. Oh, we're so lazy as Christians. No, Don't want to pray. Don't want to read our Bibles. Tinuod na. Oh, I know. Diba? Isip ng mga Kristohanon, natay mga panahon diin nga manapul ta magampo, manapul ta magbasag Bible. Come to church when we feel like it. Unya, ayha na ta mo simba pag maayo ang ato ang pamati. Oh, I don't feel like it today. Di man maayo akong pamati karon, di ko ganahan mo simba. Yeah, it's true, isn't it? Di ba tinuod? Because we don't value the presence of God like we should. Nganong ing ana ta igsuon tungod kay wala nato gitagaan og bili. Importansya ang presensya sa Ginoo nga dapat untang tagaan nato og importansya. So we have this take it or leave it. No mo nang sayon ra kayo nato nga simba ko dili, simba dili, simba dili. That's why the word says in James chapter 4, we're like unfaithful wives. Mao nga sa Santiago 4 nag-ingon siya didto nga sama ta sa mga babaeng hingabit, mga maluibon nga babaeng asawa, maluibong asawa. I have to admit, I've been like an unfaithful wife to the Lord, but I'm not going to stay there. He will help me to overcome, and He will Hallelujah. help you to overcome Amen. No? if you're intentional. Kinahanglan nako nga ilhon sa akong kaugalingon, ako na Lord, naigo ko, nasakitan ko, pareha ko sa usa ka babaeng maluibon, asawang hingabit, pero Lord, dili ko mosugot nga dili ra ko kutob, kinahanglan nako nga tuyoon gyud nga mahimong matinud-anon sa imuha. So we're going to help each other get mature, igsoon. Busa igsoon, magtinabangay ta diri nga mahimong bangahamtong. And whether you like it or not, that means sometimes you need a spanking. Mao nga, bisan pa man o ganahan ka o sa dili igsoon usahay kinahanglan kang latuson. You need a spanking today? Nagkinahanglan ba kag latos karong adlaw? She's like, yeah. Sometimes. Usahay. See, the Word of God says if the Lord don't discipline us, we don't belong to Him. He will discipline us if we allow Him to. Hallelujah. No, ang pulong nag-ingon nga kung dili ta disiplinaon sa Ginoo, mga anak ta sa gawas. No, anak ka sa liking kawayan kung walay magdisiplina nimo. Kung di ka disiplinaon sa Ginoo. Kapag tugutan nato sa disiplinaon ta niya. So my question to you, Exxon, do you want to get healed?
So ang akong pangutana karon sa imo igsoon, gusto ba ka nga maayo? Do you want to heal others? Gusto ba nimo nga magamiton ka para moayo po ka sa ubang tawo? Do you want to take the Polog? Do you want to take the Pitan? Do you want to take Zambonga del Norte for Jesus? Amen. Gusto ba nimo igsoon nga ang Dipolog, ang Dapitan, tibuok Zamboanga del Norte maluwas para kang Jesus? I want Mindanao. No, gusto nako nga maluwas For tibuok Jesus. Mindanao para kang Jesus. And we can do it together. Amen. Mabuhat nato ni igsoon, dungan. But you Dungan have ta. to be intentional. You can't be playing around with God. Apan kinahanglan nga dili tatapulan, dili pwede nga magdula-dula rata diha sa Ginoo. It doesn't mean being perfect. So hear me. It doesn't mean being perfect. It means what do you want and how bad do you want it? Amen. No dili man bot pasabot igsoon nga kinahanglan hingpit ta, perpekto na ta. Apan sa atong kasing-kasing ba ganahan bagyog kaani. The blood of Jesus already made you perfect. No tungod kay ang dugo ni Jesucristo mao'y naghingpit nimo, perpekto na ka pinaagi sa dugo ni Jesus. But why do I act that way? I don't know. Let's ask Paul. No? Pero nagyapon tay pangutana sa to kagalingon no, kung perfect na ko dahil ngano man lagi be, nga mabuhat man lagi nako tong di na ko ganahan buhaton. Pangutana nato si Pablo. You're perfect because of the blood of Jesus, but our actions are imperfect. No? Ang ato ang posisyon, atubangan sa Ginoo, hingpit tungod sa dugo ni Jesucristo. Apan ang atong mga binuhatan dili pa hingpit. Because we're born like little children and God is maturing us. Di ba? Kaysa diha nga nahimugso ta diha sa espiritu na born again ta, na born gani, bot pasabot pag born sa imo baby pagyug ka, ginapatubo ta ni Jesus. Di ba? Amen. So we can do it. So mabuhat gyud din nato. We let God transform us. We don't try to transform ourselves. Amen. No, tugutan nato ang Ginoo nga mo'y mobago nato, dili kita mo'y mosulay nga magbago-bago sa tong kaugalingon. That doesn't work. Kay wala gyud na siya pulos. Ask me. Pangutana siya. How's it working for you? No, kumusta man sa imo Frustrating, isn't it? Di ba makadismaya? Makaingon jud ka kada adlaw ay nakuunyok. So let's invite the Spirit of the Lord into our homes, into our hearts, into our families, into our meetings, and let Him do the work in us. Amen. No, ang ato din buhaton igsoon nga ato ang imbitahon ang presensya sa Ginoo, ang Espiritu sa Dios sa ato ang panimalay, sa ato ang trabaho, sa inyong eskwelahan, no bisag unsa inyong ginabuhat sa ato ang panagtigom, unya tugutan nato siya nga siya mo'y mobago sa ato So revival, that means healing. No, pagkapukaw igsoon nagpasabot og kaayuhan. Souls being one, that's healing. No, pag naay mga tawo nga maluwas ang ilang kalag, naayo sila. Igsoon, you must learn to hate all sin. You must learn to hate all sickness. Amen. No, kinahanglan Hate nga it. makatunta unsaon nga dapat di ay kita isip ka Kristohanon, budhian nato ang tanang sala ug ang tanang balatian. You must hate sickness as much as you hate sin. No, kinahanglan nga masuko ta, budhian nato ang tanang balatian kay uog sa samang pamaagi nga nasuko ta sa sala. All sickness is related to sin. Tungod kay ang tanang balatian igsoon, konektado na siya sa sala. How many people you know are destroyed in their body by sickness? No, pila ka tawo ang inyo ang nailhan nga naguba ang ilaang lawas tungod sa balatian. How many people you know suffer from sickness No, pila and ka end tawo, up passing away? How many? pila na katawo ang inyong nailhan igsuon nga nagbalatian sa ila ang panglawas unya ang ending namatay. Daghan. Are you there? I hate it. No, dili ko ganahan ana. Because it's not God's will for that to be that way. Kay dili ka bubuton sa Ginoo nga sa inganang pamaagi sila mamatay igsuon. But in the church, we've taught, oh, that's just the way it is. No, apan sa We just simbahan, get old and we get sick and we die. No. Why can't the Lord just take your spirit out and take you home Bitaw. and your body be well? no, nagtuota ba? Nagtuota sa simbahan nga, ay, tigulang na manggod siya, mo nang nagsakit siya. Nga no, dili day pwede buhaton sa Ginoo igsuon nga, kuhaon lang niya diretso yung mga espiritu nga di na ka magbalatian. So first you must hate your sickness. You must hate sickness. No una, igsuon, kung naman gani kay gibati nga balatian, ikaw mismo dapat nga budhian nimo na nga balatian. Because it robs people of their abundant life
And God promised us an abundant life in Jesus Christ. Hallelujah. No, tungod kay ang balatian igsoon mo'y gakawat sa tawo sa iya ang abundansya nga kinabuhi ug ang saad ni Kristo mao nga magkinabuhi ta nga abundansya. Are you understanding, Igsoon? Nasabtan nato? If you think I'm buwang, let's see what the Word of God has to say. So kung nagtuo ta nga buang si Daddy lang tao nato kung unsang gingon sa pulong sa Ginoo. Do you want to be well? Gusto ba nimo maayo? You want to be whole? Gusto nimo mahimong tibuok? You want to be free from worry and Gusto- fear and doubt? Hallelujah. Gusto nimo mahimong gawas ng gikan sa tanang mga pagduha-duha, kabalaka ug mga kahadlok? That wasn't very good. Do you Hinay man. really, do you really want to be free from fear? Gusto nimo mahimong gawas nun sa kahadlok? That's a little better. I'm not really convinced that you really want to be free. Dili pa daw siya kumbinsido nga ganahan gyud ka nga mahimong gawas nun. Okay, are you ready for my bad Cebuano? Handam na ba daw mo sa iya ang kuan? Bukot-bukot nga Cebuano. Bukot-bukot pa naron dad. Karon ang adlaw sa kalawusan, kaayohan sa tibuok na pagkatawo sa tawo. Sumala sa 1 Corinto 12:28, ang Ginoo nagtudlo sa papilya sa iglesia na mga tigbuhat og milagro. Katong mga may katakos sa pag-ayo sa mga masikoton ug mga makasulti sa lain-laing. Wala makat-oni na mga pinulungan. Ang Mateo 8:17, klaro na nagaingon na giayo ni Kristo ang tanang mga balatian tungod sa pagbayad ug pagpapas sa sala. Amen. Okay, so today is the day of salvation. Amen. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Healing of the whole man. Kaayuhan sa tibuok nga pagkatawo sa tao. So we have to go by the word of God today. No kinahanglan nga ato ang uyunan ang pulong sa Ginoo nga karong adlaw. In the spirit, you're already saved. You're already perfect. You're already healed. Amen. Sa espirituhanong dapit igsoon, naayo na ka. Giayo na ka sa Ginoo humana. The problem with us is, well, I'll get better tomorrow. No apan ang atong problema manggod kay moingon ta nga ugma patingali ko ani maayo. I'll wait till tomorrow. Or maghulat ta nga ugma pa ko ani Maybe I'll get maayo. healed by next Thursday. Or moingon ta nga basin sunod Huwebes pa ko maayo. Maybe I'll be changed by next year. I Or- don't know. I don't know if I'm going to make it. Moingon ta nga ay basin sunod tuig pa ko nga mabag-o. Lantaon lang nato kung makatabok pa ba ko sunod tuig. But the truth is, in the spirit, the work's already been done. It's already finished. Hallelujah. Jesus on the cross said, it is finished. Amen. No apan ang kamaturan igsoon nga sa espirituhanong dapit humana. Kay nag-ingon man si Jesus na humana ko dito sa krus. So we accept that by faith and we walk in the finished work of the cross. Amen. Busa dawaton nato na nga may pagtuo igsoon ato ang dawaton tuuhan nato ang nahumana nga trabaho ni Kristo sa krus. So according to 1 Corinthians 12:28, God appointed some in the church who were wonder workers, those with the ability to heal the sick. No, so diha sa unang Korinto 12:28 ang Ginoo naghatag og mga gasa na nga naay mga tawo nga magbuhat og mga milagro, mag-ayo sa mga It's masakiton. right there in your Bible. No na sa imong Bible, makita na imo. It said God appointed Nga some ang in the Ginoo church. ang nagtudlo sa pipila sa iglesia. Where are they? Aha man ni sila ron. Right there. Right there. Amen. No na diha sa imong See, but gilingkuran. religion tries to say, oh no, that's passed away. No ang relihiyon, That doesn't apply anymore. ang relihiyon nagatudlo kanato nga wala na daw na, di na daw na magamit karon. When did Paul write the epistles? When did he write Corinthians? No kano sa man na gisulat ni Pablo ng kanang libro sa mga Korinto para sa mga taga Was it Korinto. before or after Jesus was resurrected? Sa wala pa ba nabanhaw si Kristo or human sa iyang pagkabanhaw? Diba? After. Oh. Di ba There's human? not one scripture to support that cessationist teaching that's in the church that
there's no more Holy Spirit, there's no more healing, there's no more miracles, there's no more gifts of the Spirit. It's a lie that's being taught. Hallelujah, In the tinuod. church. No, bakak na ang ilang ginatudlo igsoon nga wala na daw si Holy Spirit, wala na iyang mga gasa. Bakak na. So you read for yourself. Mhm. What's it say? 1 Corinthians 12:28. No, ikaw God, mismo, who did it? kinsa Was it nagbuhat? man? Tao ba? You see it for yourself. No, lang tawa diya sa unang What's Korinto your Bible 12:28. Kinsa nagingon? God did what? Unsa gibuhat sa Ginoo? And what did he give? Unsa yang gihatag? What did he give according to 12:28? Sige, unsa gigon diha? Basagan ni. 1 Corinthians 12:28, diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo nga mga magtutudlo o katong naghimog mga milagro. Amen. Milagro? Yes. Miracles. Workers of miracles? Amen. Where are they? Asa sila? Amen. Present. Why are they trying to talk us out of it? No, ano man nga ilatang limbongon nga wala na daw na. Do you see it for yourself? Ikaw mismo nakabasa igsoon, di ba? I challenge you, if you can find a scripture that says that's done away with, would you bring that scripture to me so I can see it? So ginahagit ta ni Daddy igsoon nga kung naatay makita nga bersikulo nga nagtudlo nga wala na daw na ang agasa, pwede nato dalo na tubangan kang Daddy. Where's the scripture that says God's not doing that anymore? He gave it, but then he took it away. No, asa man nga bersikulo imo makita igsoon nga nagingon si Lord nga nanghatag siya unya iya ra pong gibawi. So Christ healed all diseases on the ground of the atonement. Hallelujah. Busa giayo ni Kristo ang tanang klase sa mga sakit ug balatian tungod sa pagpapas ug pagbayad sa sala. So you got Matthew 8:17, you've got Mark 8:17, you've got 1 Peter 2:24. So mga bersikulo Mateo 8:17, Marcos 8:17, unang Pedro You've got 2:24. Isaiah 53:4 through 5. Unya Isaiah 53:4-5. Isaiah 53 says, by his stripes you are healed. Amen. Are. Diha sa Isaiah 53, nag-ingon siya, What does are mean in Visayan? mana. Humana? Mana. But 1 Peter quoting Isaiah 53 says, by his stripes you have been Amen. healed. Have been, past tense. Are, have been, both past tense. Hallelujah. No, so, Are is in present tense. Have been is in past tense. no, so si Isaias nagingon siya nga pinaagi sa mga labod sa samad ni Kristo na ayo na kita, ayo taron. No? Si Pedro iya ang gihimong past tense tungod sa mga labod sa samad ni Kristo nga iyang naangkon na maayo na kita. Hallelujah. So even in the Old Testament atonement in Numbers 16:46 through 50, bisan sa karaang tugon na pagbayad ug pagpapas sa sala sa Numeros 16:46 through 50 ug sa Numeros 2:21-9, ang pari matindog sa taliwala sa mga buhi ug sa mga patay ug ang tanan nga milantaw o mitutok sa bronze na bitin usa ka anino sa pagbayad ug pagpapas sa sala na maayo silang tanan. Amen. Si Pablo mipa matuod sa pagbayad ug pagpapas sa sala sa Galatia 3:13 sa diha na maingon siya na gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Thank you, Lord. Piniagi sa paghimo kaniya na tunglo alang kanato. Amen. Sa mosunod na bersikulo, sa bersikulo 14, naghisgot si Pablo tungod ni ini piniagi sa pagdawat kang Jesus ang gisaad na panalangin kang Abraham moabot ug madawat piniagi sa pagtuo ang
kasangpotan ang katumanan sa gisaad na baliang espiritu. Amen. Thank you, Lord. Did you get all that? Yes. Woo. So, the atonement means to forgive, to reconcile, to purge away, to be cleansed, to appease, to pardon. Hallelujah. So ang atonement igsoon ang pagbayad o pagpapasasala nagpasabot nga pagpasaylo, pagpasiguli, pagpurga, pagtangtang, paghinlo, paghimo nga matarong ug paghatag og pardon. Bot pasabot gipakawalay sala. Hallelujah. So, there was sin in the camp, No tungod kay naay sala sa ilaang kampo, and God sent these poisonous serpents to bite the people. unya ang Ginoo mo'y nagpadala sa mga lala nga bitin para paakon ang mga Yeah, tawo. God sent them No ang Ginoo nagpadala ato to bite the people, para paakon ang mga tawo. and they were gonna die. Unya- Anyone who was bit was gonna die. No, dayon ang tanan nga gipaak ato nga bitin mamatay. But God made provision Pero ang for them Ginoo to ra be pod healed. ang nagtagbo sa ilang panginahanglanon nga maayo. So He made this bronze serpent and put it on a pole. So, nagpahimo ang Ginoo og bronze nga serpente nga nagalikos sa usa ka kanang poste. Who was put on the pole? Kinsa man ang gibutang sa poste igsoon or gisangat. So it's an Old Testament shadow of Jesus on the pole. Hallelujah. And they instructed that anyone who gazes at the serpent on the pole will be healed. Hallelujah. So katong bronze nga serpente igsoon nga gibuhat, no? Kato siya usa ka anino sa karaang tugon sa mahitabo kang Hesukristo sa bag-ong tugon nga kay di ba? Nga si bisan kinsa nga motutok kaniya maayo. What did the poisonous serpent that bit the people, who did that represent? No, unsa may represent atong serpente nga namaak sa mga tawo? Yes, sin, but Si who? kinsa? Katong namaak, The poison katong lala nga serpents that bitin. bit the people. Who does that Kinsa man to represent? si Satanas. Satan. Satan is here, still biting people. No, hangtod karon, ang yawa igsoon nagapaak gihapon og mga tawo. He's biting you every time you listen to him. No, kada panahon nga maminaw ta sa bakak sa yawa, ginapaak ta ni taning. You're so stupid, you're so ugly, you're so fat. No, moingon ang yawa sa imo ang pagkabuguan nimo. You'll never change. Di gyud ka mabag-o, tambukan nimo oy, maot man ka. Kay lapad ilong. Whenever you listen to him, he's biting you. You're supposed to be keeping him under your foot. Hallelujah.